So ulitin ko, magandang gabi po sa ating lahat at sa 1 Corinthians chapter 12 pag-uusapan po natin ang mga iba pang issue na naka-record sa 1 Corinthians at ngayon po dito tayo sa chapter 12. So in this chapter, Paul the Apostle teaches about spiritual gifts, the unity of believers, and the importance of every member in the body of Christ. So ito po yung isa sa mga pag-uusapan po natin, yung mga spiritual gifts at saka yung unity of the believers at yung kahalagahan ng bilang miyembro sa katawan ni Kristo. Chapter 12 verse 1, Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. So Paul begins by saying that Christians should understand spiritual gifts rather than be confused about them. So tandaan po natin sa Corinthian Church, ang dami pong mayroong tinatawag na kaloob. Marami pong gifts sa Corinthian Church. So believers should study scripture kasi ito po yung application na pagtitignan natin to understand how God works through spiritual gifts. So dapat po mapag-aralan yung mga spiritual gifts sa Corinthians. Ito ba'y nag-exist hanggang ngayon? Ito ba'y applicable hanggang ngayon? Ang mga spiritual gifts na na-mention sa Corinthians, yan po ay nag-cease or huminto after the transitional period. So marami pong mga na-mention ng gifts katulad ng gifts of healing, gifts of tongues, gifts of prophesying, gifts of ano yung iba doon, yung pastoring, gifts of apostleship, gifts of prophecy. Ang dami pong gifts. Noon, nag-exist during that period. Pero kung ito ay i-claim hanggang ngayon ay nag-exist, maganda. Sana. Kahit hindi na tayo mag-aaral kasi meron ng gift of teaching, pari-parihas na lang sana yung turo natin kung hanggang ngayon yung mga na-mention na mga gifts doon sa Corinto ay nag-exist hanggang ngayon. Siguro matutuwa tayo dahil kahit wala ng pag-aaral dahil mayroon ngang gift of teaching, gift of prophesying, gift of healing, at yung iba pang gift na na-mention sa Corinto. Pero bakit tayo nag-aaral? Dahil wala na nga yung gift of teaching, gift of prophesying, at yung iba pang gift. So dapat po mag-aral. Okay, para maka-acquired ng maraming kaalaman sa Bible, so dapat talagang mag-aral. Pero noon, kahit hindi mag-aaral, alam nilang ipapangaral at hindi pa sila nagkakamali, tama lahat yung kanilang sinasabi dahil sila po ay mayroong gift at nagtuturo sila, walang conflict. Parehas yung kanilang ipinapangaral kahit hindi sila nag-aral dahil mayroon silang gift mula sa ating Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon, hindi pare-parehas. Okay, hindi pare-parehas yung teaching ng mga pastor, mga preacher, hindi parehas. So patunay na wala na talagang gift. Yun yung patunay na wala yung gift of teaching, wala yung gift of prophesying, gift of pastoring, gift of apostleship, at yung iba pa, gift of prophesying,
wala na po sa panahon ngayon, hindi na nag-exist after the transitional period. Kung baga, ito'y na-mention lamang sa Corinthian Church. Okay? Iyan na po na-emphasize sa Corinthian Church, kaya ang mga taga-Corinto ay tinatawag silang gifted na iglesia. Maraming mga gift sa kanila. Patunay na ang Panginoon ay nag-work sa kanila dahil sa mga gift mula sa ating Panginoon. Kaya pag i-claim natin ngayon ay magkakaroon ng confusion na. Kaya believers should study scripture and to understand how God works through spiritual gifts. Kaya si 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. So may mga pag-aaral po. Kaya wag tayo basta-bastang mag-claim kung ano mang nasa Biblia. Dapat aralin muna kung ito ba ay nag-exist o nagtuloy-tuloy. At para kanino yung gift, sino ang binigyan, kailan ibinigay, at sa anong programa. Ito ba ay exclusive lang sa church ng Corinto o mayroon din po ba sa ibang churches katulad ng Efeso, sa Galatia, sa Roma, sa Thessalonica at yung iba pa. Okay, number 2, verse 2. You know that ye were Gentiles carried away unto these damned idols, even as ye were led. So before knowing Christ, many Christians followed false gods and spiritual deception. So tandaan po natin, maraming mga believers na sumasamba sa hindi totoong Diyos, at yan nga po ay spiritual deception. So in practical application, remembering our past helps us appreciate God's grace and avoid returning to former errors. Kaya sa chapter 6 verse 11, such were some of you, but ye were washed. Ganun po ang nangyari sa mga taga-Corinto, yung background po nila. Bago sila naging mananampalataya, sila po influence ng false gods, or sila po influensyahan ng pagan practices, at ang iba naman ay kanilang dinadala or sinusunod pa nila yung ibang mga practices, dahilan na pinagsabihan sila ni Apostol Pablo during that time, dahil may mga believers ay kanilang ginagawa pa rin yung dati nilang practice. So ganun pa man, ang mga believers that time, sila po ay influence ng pagan practices. At mayroong iba na gustong bumalik doon sa dating practice na ito po ay pinagsabihan ni Apostle Paul na hindi na dapat yung balikan yung mga dating pagkakamali. In verse 3, no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed. So the Holy Spirit always glorifies Jesus Christ and leads people to confess Him as Lord. Ganun po yung naging scenario. Kaya dito sa verse number 12, wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. So
test teachings and spiritual experience by whether they honor Christ. In verse 4, now there are diversities of gifts but the same Spirit. So marami pong iba't ibang klaseng gifts, kaloob, but the same Spirit. So God gives different gifts to different believers, but all come from the Holy Spirit. Kaya sa Corinthian believers, nabanggit natin na marami silang kaloob na tinanggap mula sa Espiritu. So marami silang gift, iba't ibang believers, pero ito'y mula lang nanggagaling lang po sa isang Espiritu. So ibig sabihin, hindi nagkaroon ng contradiction, mayroong harmony yung mga binigyan ng Espiritu ng kaloob. Katulad ng kaloob ng pagtuturo, since na ang Espiritu ang nagbigay, so walang conflict, walang confusion, at walang mali din sa kanilang ipinapangaral. Ayan. So yun yung napakaganda po during the transitional period. Nag-operate ang programa during the transition na kung saan ang mga believers ay binigyan ng kaloob na mangaral, okay, at saka prophesying, preaching or teaching, pagiging pastor, evangelist, at iba pa. So nung nangangaral ba sila, mayroong contradiction sa kanila? Wala po, dahil isang pinanggalingan. Tanong, hanggang ngayon ba ay ang gift of teaching, prophesying, pastoring ay hanggang ngayon gift pa rin? Hindi na. Bakit? Pinag-aaralan na po. Para mayroon silang ipapangaral, pinag-aaralan na lang. Subukan yung wag mag-aral tas magturo kung parehas ba doon sa iba. So kung ang sana ay gift yung pastoring, hanggang ngayon dapat pare-parehas yung teaching, dapat pare-parehas yung ipinapangaral, o walang debate, walang accusation, walang yung panghuhusga. Sana, di ba? Kung hanggang ngayon ang pastoring ay gift, ma-experience niya na hindi talaga gift. Umattend kayo ng mga gatherings ng mga pastor kung parehas sila ng kaisipan. Hindi po parehas ang kanilang kaisipan, dahil nga hindi nga gift ang pastoring sa ngayon. Pero during the transitional period, part yun na gift. Gift of healing, gift of pastoring, gift of teaching, gift of evangelism, apostleship, and prophesying, at marami pa. Yun ay gift. Yung tinatawag na diversities of gifts. Noon, under the transition. Kaya hindi natin pwedeng i-claim hanggang ngayon, dahil hindi po pare-parehas ang teaching ng mga iba't ibang group of denomination. Pag hindi nakapag-aral at saka yung nakapag-aral, hindi parehas. Kahit nag-aaral, hindi rin parehas. Yun po yung patunay na wala ng gifts of pastoring, preaching, evangelism. So avoid jealousy of other gifts and appreciate the variety God creates in the church during the transitional period. Mayroong related verse dito sa Romans 12:6. Romans 12 number 6. Having the gifts differing
according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy, according to the proportion of faith. So ito po ay nag-operate, ulitin ko, during the transitional period. Itong pinag-uusapan natin sa 1 Corinthians chapter 12, ang mga gifts na na-mention po dito, ito ay nag-operate at effective during the transitional period. Verse 5 sa 2 Corinthians. And there are differences of administrations, but the same Lord. Ayan. So, believers may serve in different ways, yet all serve Christ. So, isa din yan sa yung makikita natin kahit sa kabila ng ganun po na sitwasyon. Kaya nga pinag-usapan natin yung mga gifts, kaya yung mga Corinthians ay sila, yung gifted ang tawag sa kanila, kasi nga dahil doon sa mga gifts na na-mention. So believers may serve in different ways, yet all serve Christ. Ayan. So in practical application, different ministries are equally valuable when done for the Lord. Ayan. So yun yung isa sa mga idea dito sa verse 5. Another related verse in Colossians 3:23. Colossians chapter 3:23. Ito po yung sinabi, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. In verse 6, and there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. So may mga diversities of operation or iba't ibang klaseng operation dahil sa mayroong iba't ibang gifts, pero iisa lang ang Panginoon at yun po may harmony. Walang conflict, walang confusion. So God works through different people and methods to accomplish His purpose. So mayroong iba't ibang tao na ginamit ang Panginoon para lamang matupad yung kaniyang layunin. Pero ulitin ko po, yung iba't ibang tao na ginamit ng Panginoon, hindi po sila nag-contradict sa sarili nila. Wala pong conflict sa sarili nila. Dahil ito'y kaloob ng Panginoon. So kaya nga nang na-mention natin, yan talaga ang layunin ng Panginoon during the transitional period, na yun ay mangyayari. Ikumpara sa panahon ngayon, after the transitional period, ay hindi po pare-parehas. Na maraming mga nagsasabi sila ay sa Panginoon, yung iba nagsabing sila din ay sa Panginoon, ganon din sa iba, pero pag nagsasalita, pag nagtuturo na, kanya-kanyang presentation. So, in application, trust God to work uniquely through its believer. Another verse, related verse in Philippians chapter 2:13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Then verse 7, but the manifestations of the Spirit is given to every man to profit withal. So spiritual gifts are given to benefit others, not merely the person receiving the gift. Kailan po? During the transitional period. During the
Corinthians. Okay, during the ministry of Paul at Corinth, doon sa mga believers doon. At ulitin ko po, yun yung nag-operate during that time. So binansagan ang mga Corinthian church na espiritual dahil sa iba't ibang gifts na kanilang tinanggap. Pero actually, yung gifts na yon ay isang senyales. Kasi mostly ang mga Israelites ay after sila sa signs. Mas madali silang maniwala pag mayroong mga signs. So, intended for the Israelites ang signs. Okay? Yun po ay directly sa kanila, para sa kanila yung mga signs. At noon pa man sa Egypt, kung maalala nyo, at yung sila'y umalis sa Egypt, ang Panginoon nagpapakita ng maraming signs. Okay? At yung dumating si Jesus Christ, ganun pa rin, nagpapakita siya ng mga signs. Ngayon, dito po sa transitional period, ganun pa rin. Kasi ang mga Israel, they were motivated by signs. So, mapansin natin sa Corinto, since na yun po ang Corinthian church ay more on Israelites, kaya ang Panginoon ay nagpapakita din sa pamagitan ng mga pinili niyang tao na mag-perform ng mga sign gifts. Verse 8, for to one is given by the Spirit the word of wisdom. So wisdom is the Spirit-given ability to apply God's truth correctly. So seek God's wisdom when helping others. So dito po, under the transitional period, ay napakaganda po na sitwasyon na ito dahil ang Espiritu ay nag-perform sa mga believers at mapapansin natin na nagkakaroon po ng harmony yung ministry nila sa panahon ng transition dahil active ang banal na espiritu at nagbibigay ng mga spiritual gifts katulad ng gifts of healing, gifts of administering, gifts of prophesying, gifts of pastoring, teaching, evangelism, at iba pa. Verse 9, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing. So na-mention po natin ito dito sa verse 9 na may mga gifts na ibinigay or ipinagkaloob ang Espiritu. Ulitin ko dito sa verse 9. So another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. So God grants special faith and healings gifts according to His will. So in application, trust God boldly and pray for His intervention in difficult situation. Kaya during sa time na yon, ay mayroon pong participation. Makikita po natin sa pamagitan ng mga gifts na ang Panginoon ay nag-perform sa pamagitan ng mga gifts para magkaroon ng kaayusan. Kaya kung aaralin natin
Meron silang iba't ibang gifts pero hindi sila nag-conflict. Hindi sila na-confuse. Dahil ang gifts na yon ay galing sa Panginoon. Kaya nga na-mention nga natin, kung hanggang ngayon sana, maganda. Dahil wala pong magbabangayan, wala pong magdidebate, wala pong magdidiskusyon or kanya-kanyang paliwanag. Kung nag-exist hanggang ngayon yung mga gifts na na-mention sa Corinthians. So yun po yung patunay na yung gifts na yon ay nag-cease after the transitional period. Kaya sa atin, kailangang mag-aral. Kaya kung maraming alam, maraming idea, maraming pwedeng maipangaral. Pero kung konti lang, limited lang yung kanyang pagtuturo din. So ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, mas magandang maraming inaaral. Mas maganda na mag-aral ng mag-aral kaysa huminto sa pag-aaral. Dahil hindi na tayo katulad noon na kahit hindi mag-aral, pwedeng magturo dahil mayroong gift. Mayroong gift of teaching, gift of pastoring. So yun po yung challenge, dapat mag-aral. Kasi wala na po yung gift of teaching, gift of pastoring, gift of evangelism, gift of healing, at yung iba pang gift. Gift of healing, mayroong mga nag-claim na mayroon silang gift of healing. Maganda kung mayroon silang gift of healing dahil ang first ministry nila, hospital. Mayroong mga lakas loob na sabihin nila, ang gift ko ay gift of healing. I-suggest mo na ang ministry mo sa ospital. Daming may sakit doon. Kawawa pa nga pag pumunta kayo doon. So yun yung yun yung challenge. Pero wala naman. Ibig sabihin, wala na po yung gift of healing. Yung pagpapagaling ng may sakit. Kaya ang gawin mo na lang, manalangin ka na lang, at ang Panginoon na ang gagawa kung kalooban niya, gagaling o hindi. So at least sa Panginoon pa rin, ang Panginoon pa rin ang nagpapagaling. Pero tao na binigyan ng gift, hindi totoo yon. Okay? Hindi totoo na may ang Panginoon hanggang ngayon nagbigay ng gift of healing. Doon, during the transitional period, mayroon. Sa Corinthians, mayroon. Pero after transition, wala na. Kaya, kung may sakit, ospital. Dalhin sa ospital at ipanalangin na ang Panginoon ay kung kalooban ng Panginoon, siya'y gumaling at yung medicine na kanyang iinumin ay compatible doon sa sakit niya, siya'y gumaling. Pero pag sinasabing may gift of healing, wala na po. Okay? Pero ang Panginoon ba ay naghihil hanggang ngayon? Panginoon siya. Hanggang ngayon, kaya niya yun dahil siya ay God. Pero kung may tao siya na binigyan ng gift of healing, wala na po. Okay? Last na yung nasa Korinto. Verse 10. So another, the working of miracles. So yung iba naman ay sabi ito, another working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. So ang dami po mga gifts. So ito yung mga list na may mga iba't ibang gifts, prophecy, miracles, prophecy, discerning spirit, tongues, yung tongues makapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nag-aaral,
at nakapag-interpret siya na hindi rin pinag-aralan, at discerning spirits kahit hindi niya napag-aralan, alam niya. So, ganun po kaganda during the transitional period. Okay? O ngayon, mayroon bang gift of tongues? Kaya nang magsalita, hindi siya mag-aral ng iba't ibang dialect? Interpretation, kaya ba niyang i-interpret lahat ng mga sinasabi sa ngayon? Wala. Pero during the transitional period, meron. Kasi nga, gift. So God equips His people in various ways to serve His kingdom. Yung kingdom po dito, yung na-mention sa Corinthians, yung heavenly kingdom. Apostle Paul mentioned kingdom of God, pero hindi referring to the earthly, visible, millennial kingdom. So Apostle Paul mentioned kingdom, it's referring to heavenly, spiritual kingdom. And related verses in Ephesians 4:11 to 12, may na-mention doon yung binigyan ng gift dito sa Ephesians. May mga binigyan ng gift dito sa verse 11, and He gave some apostles and some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers, for the perfecting of the saints, of the works of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So may mga gifts, ulitin ko po, noon merong gift noon. Kahit hindi nag-aral, alam nila dahil yun nga ay gift, hindi pinag-aralan. Pastoring at saka teaching, preaching, yun ay gift noon. Pero ngayon, ulitin ko po, ay pinag-aaralan. Pag maraming inaaral, maraming matutunan. At maraming maibabahagi. Pero yung iba ayaw mag-aral pero gustong magturo. Yun yung nakakalungkot minsan eh. Yun po ay danger. Yung nagtuturo na hindi nag-aaral. Okay? Yun po ay danger. At mostly pang close-minded yung mga hindi nag-aaral na nagtuturo. Di ba? May mga ganun po, kaya kung may mga kaibigan tayo na ganun, encourage natin na maganda pa ring mag-aral. Kasi delikado pag nagkamali yung nagtuturo, lahat ng tinuturuan mali na. Kaya magkaroon ng problem sa eternity kung mali yung starting, mali yung pinaniniwalaan, sigurado na ang pupuntahan sa eternity ay mali din. So yun po ay nakakalungkot. So verse 11, but all this worketh that one and the self same Spirit, so the Holy Spirit sovereignly distributes gifts according to His will. So nakita niyo po dito po sa verse 11, sa pamagitan ng Espiritu, He distributes gifts according to His will. So be faithful with the gift God has given rather than seeking another person's gift. So ito po yung idea sa Korinto. Okay, sa Corinthians. Kasi nga more on more on gift. Ang issue more on gift, kaya dapat nilang gamitin, okay, para sa Panginoon. Syempre, mayroong related verse sa Romans 12:3. Puntahan lang natin yung Romans chapter 12 verse 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith.
Then, verse 12. Dito naman sa verse 12, 1 Corinthians 12:12. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For as the body is one and hath many members, so also is Christ. So the church is compared sa human body. Many parts, one body. Yun po yung illustration Pag sinasabing church, the body of Christ, maraming miyembro, iisang katawan. May iba't ibang function. Okay? Yun po yung illustration sa mga believers ngayon. We are the body of Christ. Many parts, but one body. So, mayroon pong tinatawag unity. So, unity does not require uniformity. So, hindi po ibig sabihin unity ay nag-require po ng uniformity. Hindi po. So, one body, and then, mayroon pong iba't ibang part, iba't ibang function, pero sa iisang katawan. So, ibig sabihin, mayroon tayong iba't ibang function bilang mananampalataya, bilang part sa body of Christ. Hindi pare-parehas yung ministry, yung function natin bilang grace believers. Dahil ang illustration na ginamit ni Apostol Pablo ay ang katawan, human body. Many parts, but one body. Sa verse 13, dito naman sa verse 13, for by one Spirit are we all baptized into one body. So every believer is united into Christ's body through the Holy Spirit. So sino ang nag-perform? Spirito. Siya ang baptizing agent. Siya yung baptizer ng mga believers mabaptize into Christ. At pag nangyari yon, maideklara na ang isang tao ay iisa sa katawan ni Kristo. Okay? So, kahit anong kultura or ethnic, social differences should not divide Christians. So, hindi na yun ang issue basta ang isang tao ay naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na doon sa kanyang ginawa mismo sa cross. Kaya wala nang pagkakaiba. May verse dito sa Galatians 3:28. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ. Okay? At paano nangyari yon? That we are all one in Christ. Dahil sa isang espiritu. Dahil sa isang espiritu are we all baptized into Christ. Verse 14, for the body is not one member but many. So the church needs many different people and functions. Malinaw po sa atin yan. May iba't ibang function. Maraming miyembro sa isang katawan at mayroong iba't ibang function. So, no believer is unnecessary. Mayroon pong function. Kaya nga sa Romans 12:4-5, kung babasahin po natin, mayroon pong sinasabi dito sa verse 4, for as we have many members in one body, and all members have not the same office, so being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Naunawaan niyo po yung illustration ng isang human body at ginamit na illustration po sa mga believers ngayon bilang one body, bilang church as body of Christ.
many members, tama, in one body, many members with different function pero sa isang katawan. May iba't ibang function pero walang contradiction. Okay? May iba't ibang function doon sa body pero walang contradict. Yun, di ba? Ganon yung illustration sa body, di ba? Ang sa tao, mayroong kamay. May contradict ba doon sa paa? Hindi, di ba? Nag-function nasa isang katawan, yung paa nag-function ayon sa disenyo, ang kamay nag-function ayon din sa design. Ganon. Walang contradiction. Ayan. Dito sa verse 15 to 16 naman, sa 1 Corinthians pa rin tayo, chapter 12, 15, if the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? 16, and if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Oh, diba parang ganun po, pero hindi, yan po ay part ng katawan, may ibang function. So Paul addresses feelings of inferiority among believers. Kaya, do not compare yourselves to others. Your role matters. Huwag mong i-compare yung ministry mo doon sa isa. No comparison. Kasi nga, yun yung function mo bilang part sa body. Magkakaroon ng inferiority. Di ba? So, yun yung iniiwasan. Kaya si Apostle Paul, gumamit siya ng illustration kung ano yung function, mag-function bilang part ng katawan, at kung ano naman yung function ng iba, siya nag-function ayon din sa design para sa kanya. Verse 17, if the whole body were an eye, where were the hearing? And if the whole were hearing, where were the smelling? Diba? Ganun po. Kung lahat na lang mata, lahat na lang tainga, nasaan na yung pang-amoy? Yan po yung pinupunto ni Pablo. So, a body composed of only one part could not function properly. Yes, tama po yan. Kung isang part lang sa isang katawan, hindi siya makapag-function ng maayos. Kaya, the church needs diverse gifts and personalities dito po sa Corinthians na mention. Yun yung illustration. At ganun din, sa panahon natin ngayon, mayroon tayong iba't ibang function, pero part po tayo sa isang katawan ni Kristo. Sa 18, but now hath God set the members, every one of them, in the body. So God intentionally places believers where He wants them. So ang Panginoon, ayon sa binasa sa verse na ito, sa verse 18, but now God set the members, every one of them in the body, as is had pleased Him. So God intentionally places believers where He wants them. So trust God's placements, calling in your life. Next, in verses 19 to 20. And if they were all one member, were the body. And then verse 20. But now are they many members, yet but one body. Okay? We are members in one body. That ang illustration, ulitin ko po ina-illustrate tayo sa human body na mayroong maraming parte at iba't ibang function. So many members create
one unified body. So, sa Ephesians 4:3, mayroon pong related verse na i-consider natin. Ephesians 4:3, endeavoring to keep the unity of the spirits in the bond of peace. Then verse 21, and the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee. So, hindi po dapat ganon. So, no Christian or believers can claim independence from others. Kaya kailangan ng bawat isa, di ba? So, avoid pride and recognize your need for fellow believers. So, ang kailangan lang, alisin lang yung pride. And then, pag naalis yung pride, ma-recognize mo na yung pangangailangan. Okay? Sa ibang mga mananampalataya. Kasi minsan yung pride ang yung hindrance. Okay? Yung minsan hindrance sa atin, yung pride. Kaya hindi makapag-function ng maayos dahil sa pride. Pero kung alisin yung pride, doon mo na ma-recognize yung need sa mga kasamahan. In 22, verse 22 to 24, balikan natin yung sa 1 Corinthians sa 22. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. 23, and those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. 24, for our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lack. So those members of the body which seems to be more feeble are necessary. So the less visible members are often indispensable. Verse 25, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. So God desires unity and mutual care among believers. So work to heal divisions rather than create them. In verse 26, and whether one member suffer, all the members suffer with. Kasi nga, nasa isang katawan, so pag mayroong nasaktan, kaya sabi dito sa verse, and whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. So, since na isang katawan, so kung mayroong miyembro sa isang katawan, nasugatan, nasaktan, naramdaman ng buong katawan. Diba? So, ganun po yung illustration ni Apostle Pablo. So, ibig sabihin, the believers should share one another's burdens and joys. So, practice empathy and support with the church. Dito po sa Galatians, bago natin basahin yung related verse sa Romans 12, sa Galatians sa may chapter 6 verse 2, bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. And then Romans chapter 12:15, rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. So mayroon pong empathy. Mayroong malasakit.
Ayan. So, mayroong pagtutulungan. Ayun po yung illustration doon. Bilang part sa isang katawan ay kung mayroong nasaktan ay mararamdaman ng buong body. Sa 27, now ye are the body of Christ. Ito po, malinaw. Ye are the body of Christ and members in particular. Kaya ang tawag sa mga grace believers ay body of Christ. So each believer is a unique part of Christ's body. Serve faithfully in your God-given rule. In Ephesians 5:50, Ephesians 5:30, for we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Ganun po yung naging conclusion sa sa atin bilang grace believers. Diniklara po na tayo ay miyembro sa katawan ni Kristo. Members in particular. In verse 28, and God hath set some in the church first apostles. Dito po sa 1 Corinthians, balik tayo. Ano yung sabi niya sa verse 28? And God hath set some in the church first apostles, secondary prophets, thirdly teachers, after that miracles, that gifts of healing, helps, governments, diversities of tongues. So yun po yung in-establish ng Panginoon sa church. So ito, mayroon siyang mga binigyan ng gift. Paul lists various ministry rules and gifts established by God dito po sa Corinto. At ito po yung na-mention natin kanina. Ito pong mga in-establish ng Panginoon na binigyan ng mga kaloob or gift. Ito po ay nag-operate that time. Pero after the transitional period ay nag-cease or nag-stop. Kaya ulitin ko po, sa panahon na natin ngayon ay kailangan na pong mag-aral para makapagpangaral. Hindi katulad noon na ibinigay lang yung gift at pwede na silang mangaral, at ang good news pa doon, hindi sila magkakamali. Parehas ang kanilang turo at hindi pa sila nagkakamali at hindi pa sila nag-aaway, hindi pa sila nagdidebate, hindi sila nagkaroon ng accusation or sa ibang pangangaral, dahil mayroon na silang function. Mayroon na silang function na ibinigay ang Panginoon sa kanila para sa body of Christ. Ganun din sa Ephesians 4:11. Then, verses 29 to 30, are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? So, dito po na-mention, lahat ba apostol? Lahat ba propeta? Lahat ba? So, hindi po. Not everyone has the same gifts. Hindi pare-pares yung gift na tinanggap po nila. So, do not expect every believer to minister in the same way. And then, in verse 31, but covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Sa Paul transitions into chapter 13, where he teaches that love is greater than any spiritual gifts. So spiritual gifts are valuable, but love must govern their use. In 1 Corinthians 13, 1-3. So ito po yung mga key lessons from 1 Corinthians 12. First, the Holy Spirit gives different gifts to different believers. Verses 4-11. Second,
Every Christian has a purpose in Christ's body, verses 12 to 20. Third, no believer is more important than another, verses 21 to 24. Christians should care for one another deeply. Verses 25 to 26, number 5, love is more important than any spiritual gift, verse 31, and then leading into chapter 13. So, yun po yung presentation dito po sa 1 Corinthians chapter 12